Nagseserbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Wednesday. Aba, it's July 1, 2026. July na po. Ang bilis talaga ng panahon. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kaya pa? Kayang-kaya pa, no? Batiin ko ng isang naimbag, abigat. Magandang umaga, Ading Migs. Magandang umaga, partner. Manang, not Ading. Parang Ading. Manang or Manong sa Ilocano, mas ate or kuya. Ading is like nakababata. Oh. Hi, hello, and good morning, Manang Ninya. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is July 1, pero parang number 2 yung nasa isip ko. Anong number 2? Number 2. Kasi 2 is a special number today na July 1. Ay, Ate Nis! kasi nagpakulot ako ng hair. So okay, ganun ba iniisip ko yun? kung sa mga nagteteleradyo ngayon. Wala lang. May days na gusto mo magpakulot. Oo, Partner, magpakulot ka rin. Pakulot din ba ako? Alam mo yung mga iba ngayon na teens, nagpapakulot mga natural lalaki. kulot ako eh. Natural. Hindi ako natural straight hair eh. Wavy. You mean ako wavy. Esponghado. Alam mo yung esponghado? Yung pag ganun. Nagmana ako sa lola ko. My late grandmother, Lola Renet. Esponghado yung mga buhok namin, mga bustos eh. Talaga? Pataas eh. Pataas. Pataas. Pero number 2 is a very special number today. Oo nga, July 1, 2026. Kung naaalala niyo po. Kamakailan lang. Parang kailan lang. Bata pa kami ni Migs. Bata-bata. Ibig pong sabihin ay we are celebrating our second anniversary. Woohoo! July 1, 2026. Aba, may paganyan. May paganan. Happy second anniversary po sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Kailan kaya ito? Bata-bata. Last year lang yun Mukha akong 2 years younger doon Ikaw rin, 2 years younger doon. Ako pa nga 2 years younger. Sana wala naman masyadong nagbago, kundi nagpakulot lang ako ngayong araw na to. Oo, pero akalain mo, 2 years na tayo sa time slot na to. Kasi nung una nag-umpisa rin tayo sa hapon. 4:30. Oo. Yung oras ng ATM ngayon. Tayo yung una doon. Tapos marami pa napunta tayo. pala tayo doon. Nandun tayo. Tapos bumalik sila doon. Basta ganon. Ganon. So, ngayon po ay 2 years na tayo sa programang ito at ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay at nakikinig sa amin mula noon hanggang ngayon. Pero akalain mo 2 years ago, partner, ang frame of mind ko, gusto ko na mag-retire. Ganon. Parang feeling ko matanda na ako at gusto ko lang pagtuunan ng pansin yung aking 3 anak. Parang gusto ko lang mag-lie low sa trabaho in general. In general? Oo, parang sinabi ko, okay na ako, ayoko na. Parang ganyan, pwede na ako magbenta ng Inabel, ganyan. Yun na lang gagawin ko. At saka siguro, minsan nag-hosting ako, ganyan. So ayoko na nung parang daily grind, partner. Kaso, pag nawala rin pala, hahanapin mo. No? Totoo yan. Mabobore ka rin. Totoo yan. Kasi syempre, come and go eh. Ito talaga meron kang routine, meron kang inaabangan. Kumbaga, nasanay na rin ang iyong katawan at tugo sa ganitong klase ng trabaho. Hinahanap mo siya. Minsan kapag nagbabakasyon tayo di ba? Maglilive lang tayo ng ilang araw. Hindi ka rin nasasanay eh. Parang there will come a point na
gusto mo pa rin bumalik at bumalik. Oo, kasi parang naisip ko rin na noong mga panahon na yun, siguro hindi na ako gagawa ng everyday, sabi ko, kasi kawawa naman yung mga anak ko, mga ganyan naisip ko yung pamilya ko, gusto ko lang magluto. Valid, legit. Magluto, maglaba, ganyan. Maghugas ng pinggan. Yan. Oo, nakakaano yan therapeutic. Oo. Para sa iba. Oo. Ikaw? Ako, hugas ng Naghugas ka pinggan. ng pinggan. Oo, hugas ng Oo. pinggan. Yung maglaba, minsan. Ako, gusto ko rin maglaba. Maglinis-linis rin, yung mga ganyan ba? Ako sakto lang kasi may allergic rhinitis ako. Oo, sakto ko lang. May mga ganun ba, gawain bahay? Kasi parang, kumbaga 2 dekada akong araw-araw mula umaga hanggang gabi or gabi hanggang umaga, ginawa ko na. So feeling ko, kailangan na ako ng pamilya ko or gusto ko lang maglaylo, ganyan. Pero akalain mo, But 2 years na tayo, oh. dumagdag pa yung trabaho ko, Oh. kaya ang nangyari pa sa So akin. ano feeling na wow, 2 years ago na parang twilight na pero ngayon parang pa-sunrise Twilight. muli. 'Di ba Yun pag na. ganun Tapos no? parang ang feeling ko, mas lalo ako naging busy partner. Oo, kasi kumbaga ngayon may 11 o'clock tayo. Mamaya meron tayong 4:30. Oo, Ay, sorry, 5:30. Alam mo ba, after dito may taping pa ako Oo. somewhere. Oo. Blessing yan. Kumbaga ngayong araw, Blessing. itong suot ko 3 beses ko itong gagamitin sa isang show. Kumbaga Sulit. ngayong araw na to hanggang mamaya ako partner. All-day event. Ibig sabihin ng blessing, 'di ba? Oh, yes, Oo. of course. Alam mo, kahit anong trabaho is a blessing. Kaya siguro, ewan ko, siguro yun na rin yung meant to be. Para kasi hindi ko naman to hinanap or pinilit or whatever. Parang kumbaga, nangyari lang siya So, kaya po ako ay nagpapasalamat talaga and very grateful na nandito pa rin po tayo at nagbibigay po sa inyo ng public service. Kasi at least ngayon, pwede kong ikwento sa mga nakababata, sa mga anak natin, partner Migs, na ito yung ginagawa ng mga magulang mo. Tama, oo. Kumbaga, kaisa tayo sa public service para sa ating bayan. Yan. So 2 years ago, alala ko talaga ating first guest si Secretary Ted Herbosa. Tsaka si First guest. First Oo, guest. mga tsaka si secretary. Secretary Dr. Aika Buenavista, serbisyong medikal. That was the very first Very episode first pagbalik. episode. Nung mga panahon po na yun, hirap na hirap ako. Oo. Kasi medyo syempre parang nag-pandemic, biglang Zoom, nawala tayo sa ere. Tapos biglang At tapos ngayon biglang nandito na naman, console. nahirapan ako sa mga pinipindot. Oo, At even yung pagsasalita ng ganito. Oo, kumbaga parang nanibago ako ng mga umpisa. Oo, kasi isang oras ka ba namang talagang, syempre pag yung mga nakikinig sa radyo, importante niyan, walang dead air Yung talagang laging engaging, laging, hindi naman merong sinasabi, pero dapat laging, we're always on, di ba? Kasi nakikinig So kapag may dead air dyan, baka mag-tune out yung listeners natin. Kaya Oo. nahirapan ako, partner, pag wala ka. Pag mag-isa ako, or kahit, buti nandyan na naman si Jack, or si Maan Makapagal. Oo, maraming salamat, kumaring Maan, pag tayo ay nagkasakit or whatever. Pero diba? totoo yan, ang aking baptism of fire sa radyo din, yung previous program, isa talagang nandyan. Tapos, kumuda ka. Yun talaga, 1 oras. Ang Parang hirap. yung 1 minuto, parang 5 minuto. Oo, pero diba? ang galing, it's growth for our craft. Yan, Oo, at growth saka yan. kahit papaano, bumalik rin yung, kumbaga, memory mo na ginagawa mo to dati. Oo. Kasi Oo. alam mo na, syempre, kailangan ng practice Oo. Pag nawawala, di ba? Nawawala. Oo. Kaya maraming salamat po at nandito pa rin tayo, partner. Tama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you, partner, thank you, partner. sa iyo din. Oo, tama. Alam mo, dati hindi kami magkaibigan ni Migs, di ba? O hindi tayo magkakilala. kakilala. Oo. Dito lang. Dito lang. Oo, But, akalain mo, parang kapamilya ko na talaga siya sa totoong buhay. Totoo yan. With the shared Oo. interests, parehas ng pinagdadaanan sa buhay. Thank you, ate. You are like my real ate. Yes. Ako rin, you're like my real adding. Yes, Oo, yung thank talagang may you. nakababatang kapatid. Ayan. So, tulungan lang. Yes. oo. Kaya ang aming question of the day. Sa mga anak. Yun talaga Sa mga anak. Sa mga anak Sa mga namin. anak. Oo. Basahin ko na yan. Kala ko basahin dalas mo. naglalaro ang gadget ang inyong mga anak. Share mo na po yan. 0919-278-3000. DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Question of the day, gaano kadalas naglalaro sa gadget ang inyong anak?
Naglalaro to hindi nag-aaral Counted pala, ba yung no? screen time? Oo nga eh. Hindi lang Counted ba yan? naglalaro, yung nanonood lang ng kung ano-ano. Oo. Minsan mga walang kwenta. Kung narinig nyo na yung mga brain rot. Ah, wow, may Uso mga yan, mga ganon. brain rot. Ano yun, parang Naging hindi ka character nag-iisip? pa yan. Hindi ka Oo, nag-iisip? wala lang. Wala lang. Pamparot ng brain. Parot ng Pampasira brain. ng, literal na nasisira ang utak. Oo. Pero nauso yan, partner. Yung iba ba dyan, naging naging characters. So pag pumunta ka or whatever, binibili na siya yung mga characters na yan. Nakakatawa. Naging merch Naging na siya, merch no? sila. Wow. Oo. Talagang Kaya, pinagkakitaan. pinagkakitaan. Oo. Ganun influential ang social media. Kaya minsan alamin ko, minsan ako kailangan ko mag-research. Ano bang ibig sabihin ng anak ko? Pag sinabi niya to, kasi minsan meron na silang sariling lengguwahe. 'Di ba? Oo nga eh. Di ba Oo, naririnig tama, yung anak mo tama. or minsan may paulit-ulit siyang sinasabi? Ano ba to? Yung pala, meme. Di ba? Oo. Wala pa tayo Wala dyan. ka pa. Natututo pa lang ako. Very Wala pa. young pa yung anak niya, Oo nga ni eh. Migs. Nasa Peppa Pig ka pa. Nasa no? Peppa Oo, pa eh. Nasa Peppa. grade 1 pa lang. Magi-grade 1 pa lang eh. Magi-grade 1. Magi-grade 1. Pero Oo. nakaka-notice na ako ng mga iba't ibang parang dumadalaga na siya ng konti. Yung interest niya nagkakaroon na ng iba. Grade 1 pa lang, dumadalaga na agad. Dumadalaga. Diba? Hindi, kasi dati from Peppa Pig, tapos ngayon medyo kumi-K-pop na. Ay, Oo, wow. may ganun na. Diba? May ganun na. Makikita mo. Oo. Nagsishift yung interest. Oo, ako naman nagiging teen sila. Hindi na ako yung best friend nila. Parang may masakit sa mga magulang. I'm sure yung ibang dumaan na sa ganitong stage ng kanilang parenthood. Oo. Pag dumating sa 11, 12, 13, 14, parang hindi na ikaw yung una nilang kakausapin. Ayun. Ayan ha. So anong feeling nyo ha? Mga magulang. O ayan. Okay. Well, ganun talaga ang buhay. Go with the flow. 'Di ba? Basta nandyan lang tayo para sa ating mga anak. Alam nila na pwede nila tayong puntahan pag kailangan nila tayo. Alright? Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang minimum wage increase din. Partner, makakasama natin no less than the Secretary of the Department of Labor and Employment. Siyempre, maya-maya makakausap po natin siya tungkol po dito sa 85 pesos na wage increase para ho sa Metro Manila. At kailan ba talaga ito mangyayari? Kasi siyempre, narinig na yan sa balita. Yung mga tao, nasa na? Next month na ba yan? Bukas na? 'Di ba? So, kailan ba ito i-implement? Hindi agad-agad. Tsaka nasa dalawang bagsak. Alright, tas mamaya, makakausap po natin, naku, maganda to, pediatric addiction specialist. Ngayon lang ako nakarinig ng pediatric addiction specialist. Oo. Talagang yun ang kanyang specialty. Pag-uusapan po natin ang gaming and gadget addiction sa mga magulang. Naku, makinig po kayo mamaya. Makakasama natin si Dr. Paul Filomeno. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Oras po natin 11:15 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Ngayong umaga, makakasama natin sa KOTD Kaserbisyo of the Day. Walang iba kundi ang pinuno ng DOLE, Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Sec Francis. Umaga po. Magandang umaga ninyo. Magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Okay, Sec Francis, syempre para sa mga manggagawa, napakagandang balita nito nga 85 pesos na wage increase para po sa Metro Manila. Paki-explain nga po sa amin kung paano po kayo nakarating sa ganitong numero at bakit kailangan gawin po ito. Napakahaba po ng consultation process nito sangayon sa Republic Act 6227. Ito po ay buwan. Wala pa ho ako doon. Nagsimula na yung consultation. At kabilang po dito ang mga employers groups, ang mga labor groups na nag-file ng iba't ibang petition. Hindi ko na maisa-isa, kabilang pa yung mga empleyado ng mga ospital, empleyado ng mga manggagawa sa pier, napakarami po. So, kinumpute po lahat 'yan. Meron pong formula 'yan na tina-factor yung real wages at yung effect ng inflation at yung kakayahan ng purchasing power. Yung purchasing power ika nga ng
kinikita, sang-ayon naman doon sa mga basic goods. Yun po yung lumalabas dito sa NCR, yun po yung pangangailangan. Kaya medyo mahaba-haba pong proseso ito at yun namang lumabas na desisyon, NCR Wage number 27 ay to be implemented sa July 19 yung first tranche kasi nga may publication date pa 15 days. So ipapublish namin ng July 3, so 15 days at July 19. Second tranche ay January 20, 2027, next year yung 25 pesos. So mahaba pong formula yan na pag-aaral. Kasama po ang NEDA, yung dating NEDA DepEd na ngayon, at DTI, kasama po yung mga employers groups, ma'am. Opo. Okay. Sec, good morning. Mix Busos po ito. July 19 Opo. po ang implementation. So, Nung technically, first tranche. nung first tranche. So, Sec, paano po siguro makakasiguro yung mga laborers natin na matatanggap nga po nila ito? Heavy compliance dapat May po. penal provisions po ang ating batas. Ang Metro Manila, historically, ang taas ng compliant rate nito, halos 95% po yan sa NCR. Kasi pag may violation ka, maraming mga fines, maraming penalties. So, sigurado po matatanggap nila yan. Opo. So, kailan po uli matatanggap? Sabi niyo po, 2 bagsak, hindi isang bagsak. Opo, July 19, tapusin lang natin yung publication date deadline, 2026. Yung sunod, yun po yung 60 pesos. Yung sunod po ay sa January 20, 2027, yung 25 pesos. So, kabuuan ay 85 pesos po yan. So 60 pesos muna ngayong July Opo. 19. Tas Opo. next year, yung additional 25 pesos. So, alam nyo, compute nyo niya mula 2023 hanggang ngayon, naibibigay na paas sa sahod sa Metro Manila ay 210 pesos na. Pero ito yung pinakamataas. Yun nga po, at sa ilalim ng inyong pamumuno, no? Ano po ba ang nag-motivate na biglaan? Parang hindi naman, parang mabilis ang naging desisyon para po dito. Alam niyo, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ang daming factors niya. Hirap ang mga kababayan natin, lalo sa kuryente. Ang hirap ng sitwasyon, yung sahod mo, mapupunta lang sa kuryente, mapupunta bukod pa sa pamasahe, pag-aaral ng anak. So, bukas ng eskwela ngayon. Tama-tama lang po ito na mabigyan ng tulong yung ating mga manggagawa. Halos 1.1 million sa aming estimate ang makikinabang po dito. At ano-ano pong mga sector in particular, Sec Lahat po, Francis? halos lahat. Agriculture, non-agriculture, retail, manufacturing, yung mga sa construction natin, halos lahat po yan makikinabang. Opo. Yung detalye po niya nandun sa wage order number 27 na ipapublish namin o na-publish na ata sa mga social media, maging yung mga small and micro may tulong din po sa kanila, at doon naman po sa above minimum wage, yung matataas na earners, may sinasabi silang wage distortions. So may mga 1.9 million din na makikinabang doon na bibigyan naman ng kaukulang pagtaas din, depende sa productivity nila ng kanilang mga bosses, ng kanilang mga employers na management. Opo. Sec, yung tulong po or consideration siguro ng DOLE in terms sa mga micro and small business owners. Kasi kahit gusto naman talaga nilang magdagdag, pero yung kanilang capacity din, siguro medyo masakit din po sa kanila. Alam natin yan. Meron din po akong ganun. Yes, Opo, meron kasi din po, ganun na mali. Sec, Opo. example, ako mafe-feel ko yan bilang isang SME or entrepreneur. Ang mangyayari po ay either baka mag-lay off ka, magtanggal ka ng Kasama po yan tao, sa or pinag-aralan. taasan mo yung presyo nung iyong binebenta. Opo. Ang mangyayari po dyan, siguro yung iba marami magko-qualify sa yung barangay micro enterprises, yung 3 million below ang kanilang capitalization, iba pong treatment doon. Yung iba pa naman po ay sa pamamagitan ng DOLE, ma-upskill po namin yung level ng pagsasanay ng kanilang mga empleyado ng libre. May kakayanan po kami doon through TESDA. At yun naman pong ibang mga micro-enterprises, kung nag-qualify, may mga ibang pathways dyan, ng ibang ahensya ng pamahalaan. Na mahalaga lang po dyan yung kanilang mga empleyado ay merong PhilHealth, SS,
SSS, yung mga non-monetary benefits, mataas man o mababa ang sweldo, kailangan meron po nun. Opo. So, sino-sino pong micro and small enterprises ang pwedeng mag-apply? Sabi nyo nga, may parang exception Yung dito sa pong bagong 3 wage million ang 3 order. million ang capitalization below. At ilang empleyado kaya yon? Di ba merong number of wala pong ano doon, employees? pero usually ito yung mga 10 below. 10 and below, ano? Opo. Okay, so exempted ka dito sa wage Opo. hike na ito. Okay, makakwento niyo po ba kung paano mag-apply itong mga small businesses ng exemption na ito? Meron pong sa bawat LGU, City Hall, munisipyo, meron pong desk po diyan para po doon sa barangay microenterprise. Ito nga pong habang ini-interview niya ako, iniintay akong guest speaker ako nitong National Wages and Productivity Commission. Ito po yung 37th anniversary nila tungkol po sa tripartism, kung saan sila po talagang bumabalangkas ng mga napag-usapan natin. Ako po kasangkapan lang po dyan. Sila po yung mga nagpakahirap dito. Opo. Paano po i-address naman ng DOLE yung aasahan daw na pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga small businesses para lang mabayaran yung bagong minimum wage? Hindi naman po. Naaral po yan. Hindi, yung cost po, kasi ganito yan. Ang business owners, ang isa lang ang gusto nila to lower the cost. Ang employee, ang gusto nila to raise the Wage. salary. Pero yung lowering of the cost is not just DOLE per se. May mga external factors, nako-cover nyo naman yung energy prices, nako-cover nyo yung inflation, nako-cover nyo yung tax environment natin. So lahat po yan ay magkakadikit. Pero that's not DOLE alone. The DOLE's role is just to facilitate the good relationship between the employer and the employee through wages and productivity. So and the right industrial peace environment. So napaka-komplikado po niyan, ma'am. Yung mga ganyan scenario may nangyari lang sa Middle East. Iba na yung epekto nun. So what we did yesterday was to increase the purchasing power of our employee, the private sector in Metro Manila, to reshape and uphold the dignity of the working man. And three, siguro, to address current concerns. Napakarami. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente ang pinakamabigat. So, yun po yung nagawa natin kahapon. At ito po sa tagubili na rin ni Presidente Marcos. Opo. Ayun nga Opo. po, Sec, oo. to clarify, of course, from 695 to 780. Dito po yan 80. sa NCR. Sa mga ibang rehiyon po outside the Metro Mega Forthcoming po Manila. yan. Ongoing yung proseso ng iba. Mahabang proseso po ito. Bunuan po ito eh. Opo. Hindi po ito overnight. Ibig sabihin, nagsusunog din talaga ng kilay po dyan. So, ongoing po yung consultation ngayon sa Cebu, Opo. sa Region 7. Opo. Sec, ano po ang tingin yung effect nito sa manggagawa? Ngayon na 780 na ang minimum wage. Masaya po sila. Mas malawak po yung kanilang kakayahang gumastos para sa kanilang pamilya. Oo, tataas yung kanilang kakayahan Dignidad. para dignidad, yes, at saka kayahang mamili. Yes, di yung mga ba? anak nila, pasukan pa naman ngayon. Actually po, syempre tamang-tama nga po, yung timing na ito, malaking bagay para sa ating mga manggagawa. Sa mga hindi po susunod dito sa pagtaas, Ay, may penalty po yan. Maraming Oo. penalty po yan. Pwede ipasara yung iba. ayun, saan pwede magsumbong yung ating mga manggagawa? Sa DOLE po. Sa DOLE. Sa DOLE. Opo, so punta lang po sila sa DOLE or sa any office or Opo. baka may... Yung regional office namin Opo. sa NCR dito po sa Ermita, Manila. Kasi Okay. minsan yung mga nagrereklamo, pinag-iinitan ng employer rin, di ba? Opo. Kailangan Di po, minsan ipit din anonymous sila. or... Kasi hindi Oo. naman po pwedeng sa isang kumpanya, hindi po pasweldohin ng minimum wage yung isa at yung iba ay pasweldohin. Pare-pareho po yan. Okay, at siguro po bilang panghuli, mensahe po ng DOLE sa lahat po ng mga manggagawa ngayon. Sa DOLE po, patuloy kaming kumikilos para sa industrial peace for both employers and employee. Ako po wala pang isang buwan dito sa aking katungkulan pero ginagawa po natin lahat yung mga
pwedeng gawin. Ako nga ay patulak na sa Makalawa sa Gensan para matulungan naman yung mga manggagawa natin na apektuhan ng lindol. Yun nga po. Naku, maraming salamat for your time and efforts, Secretary Francis Maraming salamat po. Mabuhay Tolentino. po kayo at magandang umaga. Salamat po. Thank you. Yan po si Sec Francis ng DOLE para po sa ating kaserbisyo of the day. At mamaya po yung pag-uusapan natin yung gaming and gadget addiction, makakasama po natin ng isang eksperto. Siya po ay isang doktor, pediatric addiction specialist. O pwedeng iba-ibang kinds Klase of ng addiction addiction rin yan eh. Hindi lang gadget eh. Pwedeng screen, pwedeng candy. Pwe- Diba? Totoo. Tsaka alam mo, Oo. napapansin ko lang, Doc, bago ka namin ma-interview. Oo. Pag inaalis mo, natatakam sila, tas lalo nilang mas gusto. Oo nga eh. Alam mo, nangyari yan sa isa kong anak na sobra kong dineprive. Bawal to, lahat bawal. Nung nandun na, nagwala. Kunyari, may nag-birthday, ang daming Oo. kinain. Ganyan. may Dami relapse. ang dami ininom dahil first time niya or something na Oo. soft drinks, for example. Sabik. Oo, kasi parang kung pwede lang, Oo. lutukin na niya lahat yun. Oo. Dahil bawal nga. So doon ko na-realize, ay teka lang, Oo. sumobra naman ata akong pagka-stricto. Yung feeling kasi na baka hindi mo na siya makuha ulit. Kaya nilubos-lubos mo na yung cake, yung hotdog, Diba, yung soft candy, drinks, yung candy, yung gummy ice na yan, cream. nakakasira ng ngipin. Oo. Incidentally, nakapagpa-dentista na rin ba kayo? Dahil pasukan na eh. Kasi diba? you won't know kung Ah. kailan mo siya makukuha ulit. Kaya siguro may ganong tendency yung mind, 'di ba, pag Ah. nagre-relapse May tayo. hugot ba yan, partner? Hindi naman, Oo, hindi mo alam naman. kung kailan mo makukuha. Alright, ayan po Magbabalik po kami. Mga questions niyo po, 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre sa aming Facebook live streaming at DZMM, Radyo Patrol 630, nasa PRTV, Prime Media Channel 31 rin po kami, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Ang oras po natin, 11:31 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630 at Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Okay, kasama po natin ang ating Doktor Serbisyo. Walang iba kundi si Doc Paul Filomeno. Magandang umaga sa inyo, Doc Paul. Good morning po and thank you for having me here. Okay, si Doc Paul, ang ganda ng kanyang espesyalista siya ng pediatric addiction. Diyan po sa Makati Med, ano? Doc, ano po itong pediatric addiction specialist? So it's actually a new field where we've trained in the science of addictive behaviors. No, so there's a new training actually in the country available to further subspecialize in. Oo. Katulad ng okay. andok, pag sinabing addiction, ano ba muna ang definition nito? Maganda yan because it's very relevant to what we're talking about. But addiction is basically a brain disease or a brain phenomenon where the person cannot stop something that harms them. No, it's a cyclical pattern. However, it's treatable and manageable. Yun nga lang, we need to get over stigma, but there's a lot of therapies and medications already available for people with it. Kasi Doc, pag sinabi nating addiction, generally, nasasabi natin cigarette addiction, alcohol addiction, gambling addiction. Pero di ba, meron din mga simple forms of addiction that we go through everyday life. Paano natin malalaman na, naku, parang sintomas yata ito? Okay, so basically, may kita mo yun with 3 red flags. First is you're losing control over it. Like, you're becoming more immersed and then napapansin mo na if you want to cut down, hindi mo magawa. There's also this phenomenon where even though it brings you already harm, hindi ka kaya mag-stop. You can't control yourself then. Yes. So it cannot, parang addiction is very mahirap siya i-commit, right? But there are parang patterns or red flags that you look at. And number 3 is
impairment, like there's already affectations of different domains in life. So parang yun po yung tinitingnan namin. But again, it's paralleled into other aspects of life and also eliminating other domains na hindi present dapat. So medyo complex po yung pag-diagnose. We don't really say na, okay, addict ka or addicted ka to this. We really take time. Minsan it takes 3 to 4 meetings first before we can really say. Kasi mabigat to say addict ka dito sa ganito or ganyan, ano? But yung nakikita po natin ngayon, like sa mga magulang po, katulad natin, tayong tatlo may mga maliliit na anak and nandun sila sa stage na gumagamit sila ng gadgets. Yung po bang excessive na paglalaro nila o laging hinahanap-hanap ang gadget or games or nanunood, anong tawag doon? Is that addiction? I want to be scientific and also be diplomatic about this. No, scientifically, children can actually show already early signs of addiction, but as a parent and also as an advocate for digital wellness, we don't want to label children addicts. So actually, internationally, no, during my training, we use the term problematic gadget use, problematic media use. No, Okay. it removes the stigma and just recognizes that there's a problem. Oo. So, ang tawag, parang politically correct. Tama. Yes, Problematic agree. paggamit Tama naman. ng gadget. Problematic Excess. sila. Oo. Yes, oo. pero hindi na ba kasi pagtatawid ka dun sa term na addict, quote-unquote, kumbaga meron nga siyang specific definition na kailangan mo ng, alam mo, you need to get out of, di ba? Kailangan mo mag-therapy, kailangan mo mag-rehab. So, baka yung problematic is just a sign na parang, okay, pwede pa. Pwede mo pa pang nating, alis. magawa ng paraan. Yes. Oo. Yun ang gusto nating Oo. gawin ngayon, especially sa mga magulang na nandyan na eh. Yeah. Oo, kumbaga, gumagamit na ng gadgets yung kanilang mga anak at lagi po itong cause ng kanilang away Yes. at strain between the parent and child. So ano po ang gagawin ng mga magulang? So basically, what we advocate. So I'm also the executive director of a group we call Healthy Screens PH. So we developed a 6S mnemonic para makahelp tayo dun sa mga parents to easily understand. No, there are 6S that you need to look at your child. No, and protect with your child. And the first S is sleep. No, sleep is very well studied as one of the more parang problematic side of addiction to gadgets. No, sobrang laki ng impairment ng sleep ng mga kabataan ngayon. Have you seen children sleeping 8 p.m. early or earlier? Yun No, nga hindi na no. po. Right? Oo. So, Wala yun nang ang medyo ganun. alarming. Remember our childhood, no? 8 or 9 p.m. it's already sleeping time. Oo nga, Dok. Yung New Year pa lang, parang, di ba, pag celebrate Yeah, ka ng antok New ka na. Year's, parang ang late Antok na nun na antok ka, right? Antok na antok ka. Oo. So, yun nga talaga, no? Yung sleep is... Yes. So, That's first very S, important. sleep. Yeah. Yes. Oo. Remember. So, second, which is actually very relevant to what's happening now, is safety. Yeah. No? So, again, introducing a child with a gadget that is connected to the internet, it's like allowing them to go to the mall by themselves. Isipin mo yun. Pinayagan mo siya mag-isa sa mall. Iniwan mo. Bye. Sino nga Tapos ba 5 nun- years old lang siya. Sabi ni Yusek kahapon, di ba, kapag yung anak mo ay nasa screen, parang wala na yan sa bahay. Wala na Yes. sa bahay. Hindi mo na siya kasama sa bahay. Parang gumala. Tama. Yes. Oo. Sige, Dok. So, basically, they're susceptible to anyone there. So, as parents, habang wala pa tayong matitinong parang mga safe rails dito sa country in terms of how policies are also being built into platforms para ma-protect tayo, it's the parent's responsibility whether we like it or not, diba? Okay. Safety, sleep, ano pa po? Third is self-regulation. So one thing you also look at is parang kung ang child mo ay nagtatantrums na, there's also behavioral manifestations, nag-aaway na kayo, that's already a red flag na parang, okay, I think we start
we start regulating new na, no? Parang baka kailangan nating magbawas ng gaming time mo, or at least dedicate times of the day na hindi ka nakahook sa gadgets. Oo nga, Doc. So, paano yun? Kapag medyo nagre-rebel, kapag nag-iiba na yung behavior, kapag kumari Iyak nire-regulate ng mo iyak, naman. yung ganon. Gusto niya pero Nagagalit. ayoko, 'di ba? Ano na siya. Yun na nga, nagta-tantrums na. Oo. Okay, so I think that's relevant to our fourth which is support, no? Parang support means there's always this an adult who can model and mentor the child. Ang ibig sabihin lang nun, the adult understands the lived reality na yung bata. Hindi mo na basta-basta hihilahan lang ng device yan, and that's okay. Definitely it will produce matinding gera sa bahay. Yes, of course. Imaginein mo kung sa'yo ginawa yun, partner. Yes. Nanonood ka ng NBA Finals. I Pinatay. know. Ha? Oh, I I'm know. sure Nako. magta-tantrum, partner. Magkukulos dili ako doon. Hindi pwede. Isipin mo kung ginawa sa'yo yung gustong-gusto mong gawin, or kumakain ka ng masarap na ice cream, inagaw sa'yo. Correct. How Totoo would you naman feel? yun. Oo. So support basically is a parent starting to do things little by little, no? Ang role natin as parents ay, anak, turuan mo nga ako mag-play ng game mo, or can you tell me how this app works? Para lang I can have comments kung is it safe for you or not. In a way, it gives, no, parang it makes the intent more genuine for the child, and mas open sila to, mas excited sila. Actually, based on studies, they're excited to share to their parents what they're doing online. Oo nga, ikaw ba marunong ka ng mag-Roblox? I don't know. Wala. pa kami ganun. Meron ka ba mga rewards dyan or Wala what? pa. Alam mo, Wala pa ako kaming talagang games. nasa proseso pa lang ng, sa sobrang busy kasi, aaralin ko pa yung Roblox. Pero sabi nga nila, no, maganda nga, kung ikaw kalaro nila, kasama ka doon, di ba? Oo. Pero ang isa ko pang ginagawa, Dok, doon sa mga mas bata, 10 minutes na lang. Yes. Oo, Tama. 5 minutes na lang. May countdown. Usually sumusunod naman. Oo, pero Oo. syempre, may Meron pa tension pa rin. Pero at least, hindi ko inagaw. Tama. Ngayon, Yes. kung nag-garage, binigyan na kita ng oras eh. Oo. May negosasyon din, Doc, di ba? Yes, that's right. Negotiation. Mm-mm. That's your role as a parent, diba? And the more important thing here is gets ng bata why you're doing it. May mga bata naman gagalit lang for a while, but because they understand the intent of the parent to remove the gadget, because you've relayed that to your child na I don't want you to get hooked so much, right? So magandang ganun mo siya gawin, no? At hindi natin talaga ma-eliminate yung bargaining. But unless you have that clear rule and firm boundaries, that's fine. Oo. And then, the other suggestion rin na pag nakakausap ko yung ibang parents, tatanggalan mo o bibigyan mo ng, babawasan mo yung oras. So, anong gagawin nila? Sabi, bigyan nyo raw sila ng alternatibong Yes. gawin. Kumbaga, mag-offer ka ng pwedeng gawin. Actually, Doc, ako ginawa ko na to. Lahat na binigyan ko na lahat ng extracurricular. Pero syempre, may days na parang, wala talaga eh. Oh. And parang, At that moment, wala nababother ako na napakalaking bagay yun sa kanila na I'm bored sinasabi palagi. I'm bored. Oo, parang, correct. teka lang, nung bata naman tayo, Migs, ito naman na ayaw nila ng ganyan. Pero, Oo. okay lang dapat mabore at bahala kang gumawa ng Find a paraan way. para hindi ka mabore. Doc, what can you say? Kasi they're so bored right away. I think that's also an effect of the addiction or the problematic gadget use. Yes, and that's actually very important domain here. Actually, a lot of brain scientists are now being parang medyo alarmed for this generation can't be bored. Remember that boredom is a time in the brain for hormones to rest. So cortisol comes down, and that the body enters a state of creativity. Remember the time when you start imagining things? Actually, nagkakaroon ng maganda yung brain activity ng time ng boredom. Kasi it triggers creativity, it triggers innovations. And that's very important milestone in a child to achieve that kind of state where they want to explore and they want to think about things that they like. So, I think allowing our child to become bored is one of the greatest gifts that we can give them para ma-prepare sila sa future. Remember, they will be our next thinkers, no? Kung if the next generation can't be creative, they cannot think of good things. So, Doc, if at that moment, sabihin ng bata, I'm bored,
Just let them be bored? Just let them be bored. It's a time that they will use their paper to create paper airplanes. Tama, They will oo use nga. their right. So if you deplete them of things, they will use what they have to make things new. Actually, subconsciously, no, yung aking toddler na magsi 6 years old, may mga moments din na gano'n eh. Dada, I'm bored. Siguro, sa marami ring mga nangyayari, wala rin ako magawa to cope. So, I just let her be bored. Yes. Totoo. Parang, bahala ka dyan, di ba? That's life. Oh, that's Ganun talaga life. buhay, anak. Totoo. Di pwedeng lagi ka nasa mall. Totoo. Di pwedeng kumakain ka lagi ng fast food Oo. or meron kang ginagawa palagi. 'Di ba? Maganda yung nagde-daydream, Tama. tama. And Oo. yung creativity nga lumalabas. At the same time, oo, diba? siguro a few minutes later, gagawa din siya ng paraan. So, Doc, ang tanong ko doon, may effect ba sa bata at least kapag always on? Yes. Diba kapag always on, parang laging Yes. nag-work yung brain mo na napapagod din po siya. Yes, the hyperconnectedness is already studied. It's a studied phenomenon that heightens childhood anxiety and depression. Oh, yun. Yun. See, dahil palagi kang busy Dapat and lagi palagi meron. kang may... Di ba parang alam na Yes. ganun ng ganun? Yes. Ano po? Hyperconnectedness. Connectedness. Sobra sa pagka-connect. Yes. And that brings that parang a lot of psychological domains, the fear of missing out because of, and there's also yun nga parang a lack of downtime. The body cannot actually process emotions. And then eventually it ripples down to lack of empathy, more children now are parang just, going through the motions without, parang understanding their emotions. Totoo yan. Pati nga tayo mga Oo, matatanda totoo. eh. May chine-cherish natin yung mga moments. Sabihin natin, pag nasa biyahe ka, di ba, mag-isa ka lang, wala kang kausap. nagda-drive ka. It allows you to Nagda-drive. settle down. Oo. Yes. Oo. Yung parang tahimik lang. Tahimik lang. Oo, parang yung mga bata ngayon, ayaw nila nun. Di sila makakope kapag tahimik lang. Minsan, ibang kaya nga sinasabi minsan yung the art of doing nothing, yung wala ka lang ginagawa. Oo nga eh. 'Di ba? Sana Parang all. hindi uso 'yan. Lagi na lang tama FOMO ako. Parang pwede ba? Minsan naman ma-FOMO ka, 'di ba, Doc? Ewan Yes, ko, that's what do you think? important. Oo. Important po yun. Oo. Kasi nga, again, going back to the idea that our body needs to settle down. It's like you need to sit down. Tama. Lagi nakatayo eh. Yes, Upo ka naman. sit down. Oo. Ako minsan, ang nilalagay ko, strategic ako, o bored ka, bala ka sa buhay mo, pero naglagay ako ng maraming art material, basta nandun lang. Pero hindi ko sinasabi, or maraming books, nandun lang. Tapos, bahala ka na kung anong, or mga board games. Di ba Correct. yung mga Jackstone ba, nung bata tayo eh. Pero may Diba? value din ba, Doc? Like, let's say, hindi ganun ng environment. Let's say, ang bata mabore. Tapos talagang wala siyang magawa. May value din yun. Okay lang din yun. Yes. Doing nothing is actually something. No? Parang there's pressure kasi sa parents na, okay, my child is doing nothing. Actually, medyo kasalanan din natin. Oo. O kasi Na nga, parang, lagi mong bilan kita ng clay, bilan kita ng ano. But the truth is, even with just, di ba, even with just a piece of paper, they can do a lot. Yes. You can sketch, you can Right. Yeah, you yung mga can write. origami, gumagawa ako dati ng boat o yung mga, yung parang square na pipili ka. May yung may ganun, sagot, may number. Tapos may Oh, prize. dapat gawin Ang creative mo naman. Tingnan mo. Minsan ginagawa yun actually ng mga anak ko. Parang ginagawa naman nila yun. Well, Doc, ang dami ng comments and questions for you. Very blockbuster to ha. Oo. Si Harry, mahirap i-withdraw talaga sa kanila yan. Kaya dapat talaga ang masinsinang disiplina. Yung batang 90s, laki sa bugbog karamihan. Mga lumaking matino naman. Yan yung mga ganyan. May mga ganyan pong pag-iisip. Minsan kasi, di mo maiwasan nung bata ako. Okay naman ako ngayon. What can you say, Doc? So definitely, iba na yung as mentioned, iba na yung lived reality natin and we're more understanding, no? But there is merit to what he commented about boundaries. When parents are being firm and clear on the boundaries, that's good parenting. Most especially if it's communicated well. No, I don't naman advocate na sobrang palo, etc. But if you can impose and the child understands your limits, and that's very important, most especially in screen regulation and screen use sa mga kabataan. Kasi tama nung ako naman nakaka-trauma rin para sa akin yung mga pinapalo ng belt or Yes. whatever kasi iba na rin talaga po ngayon eh. Oo. Kanya-kanyang pagpapalaki pero syempre hindi natin ina-advocate yung nananakit. 'Di ba? Yes. May batas rin diyan, 'di ba? There's already Oo. protection for children. Oo. Si Live, Love, and
laugh Together. together. I love it. Yun ang pangalan niya, no? I played with my kids every time may game sila na bagong nilalaro. Oh, it is our bonding time and at the same time, I will know kung makaka-harm ito sa kanila o hindi. Oh, yan. Perfect. That's a Perfect. very, very good example of how you can use the 6S, right? The 6S mnemonic, no? I think di pa nga natin Oh, ano pa natapos yun? yung dalawa. Ano pa no? yung dalawa? Dalawa pa. School is definitely Of the course. fifth. So school, that already explains academics. And lastly is social connections. A lot of children now don't know how to talk to people. Can you see children now with lesser eye contact, right? So yung mga younger generations. And that's the more important thing, no? Aside from just removing or depriving them of screen time, as you've mentioned, offer offline activities that will include engage them, no? Involve them into their support groups or their hobby groups, no? Parang i-encourage natin sila and allow them to thrive on those. Kasi nga, we've sanitized childhood ngayon, no? We're takot kasi tayo. Spoiler ang parents Yeah. ngayon. Maulanan lang. Uy, uulan. Matutuloy ba to? Uulan. Yes. Parang yung iba, ano ngayon? Kahapon nga, yung may practice yung anak ko sa dance traffic Oo. Tumuloy sila. Tumulan. Ah. Ako rin kahapon may soccer. Oo. May Oo. minsan, uy, parang uulan, kawawa Oo. naman. Wala eh. Pag uwi, talagang basa kunyari or puro mud or putik. Ganun talaga eh. Doc, may question ako. For performance-based, kasi usually, like, di lang naman sa Pilipinas, like let's say in Asia, na siguro di na natin maalis, may pangarap yung magulang para sa anak. Gusto maging strive at the best at whatever sport, sabihin natin. When the kid is always on, sabihin natin kahit at 5, 6 years old, tapos parang magkakaroon din ba yun ng fatigue, ng burnout, na kapag stimulated ka na parang at a lower age, at a younger age, parang kailangan meron na siyang pressure to perform. So, it's a complex situation kasi there's the positive thing there is that there's discipline, formation, but there's also a lot of studies now backing up that there's correlation between childhood stress and pressure to negative mental health outcomes. So balance, I guess, with proper communication lang. Okay, anak, I want you to be your best, but don't pressure yourself. Just communicate that nasa side ako kung saan ka magiging at best and at peace with what you are doing. Rather than you are imposing, okay, I want you to be number one. Pero Doc, meron pa rin. I mean, hindi Yes, naman there meron is. pa rin, but it's There Parents is. na iba. That's a oo. real Yes, phenomenon oo. talaga. Pero for realization na in the long term, baka magkaroon din ng negative Yes. effects sa anak nyo, sa anak natin. Tama yun. Oo. So how do we shift that mindset? If we want, kung gusto natin gawa ng para, kasi baka that may also be a form of problematic. Kasi Yes. kapag hindi mo maalis, sa'yo as a parent na gusto kong mag-succeed yung anak ko, gagawin ko lahat, baka hindi ko rin ma-let go. Di ba, Yes. Doc? May ganong complex din. Well, definitely. So, what you can do is just support wherever your child is thriving. No, we want our children to flourish, not just to excel. And flourishing has actually a lot of domains. No, meaning they are achieving a flow state, meaning a state where they're thriving, and also a state that they're enjoying, meaning excelling, enjoying, and that is because that's a mixture of what they like, what they're made to do, and also they're being challenged to improve more on themselves. Tama yan. Ayan. Flow states. Yes. Flow states. Okay, bilisan ko lang pagbasa. Ang daming comments. Talaga si Akistrel, wala nga kasing rules sa paggamit ng CP. Dapat ikaw ang masunod, hindi ang bata. Tama. Tama siya. Oo. Kasi minsan tayo yung nagpapadala eh. Eto si INVMGR, hindi ko alam paano. Sabi, yun, 10-year-old ko na daughter na control pa naman sa paggamit ng gadget niya through permitted use ng apps sa phone niya. Bantay lang dahil minsan ay naghihiram ng phone sa mami niya. Madali namang patigilin sa gamit ng gadget kapag bedtime na, lalo na kapag may pasok sa eskwelahan kinabukasan. Ayun nga, napupuyat po sila eh. Yes. Kita mo, sabi nga raw, bawal ang gadget sa kwarto eh. Yes. Diba, Doc? So actually, that's right. No,
based on current studies, when you want to start talking about and creating implementation sa bahay healthily, no, paano tayo mag-create ng healthy screen use sa bahay, first nating gagawin, create the dining table a screen-free zone. And then you move forward to the bedroom. Ayun. So, may mga areas Unti-unti, na ba? yeah. Oo. Follow up. Wag agad-agad. Doc, Yes. pag sabihin natin may cellphone at may TV, kapag talagang hindi mawasan ng screen That time, counts. saan mas recommended manood ang bata? Okay. So that's TV, no? Different din ang mode of interaction with the phone and a TV, no? I do share screen time with my daughter, pero nasa TV, and TV. that's actually a very low stimulating movie like Yung mabagal. yeah, Madeline, ganyan. Mga ganyan. Oo. Mabagal. So, quickly, Doc, ano po yung kinaibahan nun kapag ako'y nakatutok sa cellphone at ako'y naka-sit back looking at the TV? So, according to studies, the feedbacking mechanism or the interactivity with the phone, meaning it interacts with you. There's a dialogue. So, yun daw ang greatest factor of being hooked to the ano. Kasi, mas mahirap i-withdraw ang batang interacted sa kanyang gadget compared sa nanonood. Nanonood lang. Kung mapapansin nyo, when they're watching, madali silang mabore and then i-off mo na. Right. Mas madali. But the phone feeds them something they like again, or they want to press this something new button. Actually, it's not about what they're doing, or it's not much about what they're watching. It's about what they can do With it. Oo. with it. Tsaka kung na-bore na sila, scroll up lang nila. Iba na Yes. naman. Sila may Seconds control. lang. Sila may control. Yeah. Diba? They have the control. So, hindi dapat kung pwede talaga. Wag na lang, Sarah C. Maraming salamat rin sa iyong message. May kilala ako, yung anak niya, 2 years old pa lang. Nagsa-cellphone na, nanonood na sa YouTube. Anong sa inyo dyan, Doc? And that's a common reality po. And that, again, that's why we want to advocate it more and more. No, it was part of the position statement of the Philippine Pediatric Society banning social media 16-year-old and below. And that also covers for a lot of gadget domains and media use as well. Oh, di ba may statement ang Philippine Philippine Pediatric Society, which is... We discourage the unsupervised access to social media platforms for children 16 years old and below. 16 na yan, ha? Nako, sinabi na yan ng mga eksperto at let's try our best na makinig sa kanila. Nako, Yes. maraming salamat. Yes, thank you very Si much. Doc ang co-author ng librong Parenting in the Digital Age, Future-Proof Your Kids by Protecting Their Brains. Ayan, saan ba nabibili ito? It's in Kailangan ko to. Amazon, but Nasa we're releasing a Amazon? local release in edition 2, pero we're rebranding it. Oo, sana may Tagalog din para Yes, maintindihan para ng mas lahat. Or relevant, May right? illustration minsan. Well, Doc Paul Filomeno, Pediatric Addiction Specialist, thank you for being Thank our you very doctor. much po. Serbisyo. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Uy. Doc. Batiin lang natin happy Yes. birthday, Kokoy Legaspi. Uy, Koy, birthday mo pala. Happy ha? birthday, Koy. Annabel Galot, Mrs. ng ating unang EP na si Aris Galot at kay Rhea Grace Balanday. Kiko Kalikot, happy birthday. Uy, Hindi ba mga- happy birthday? Happy watching lang, Kiko Happy Kalikot. watching. Mamaya may July 1 pala mga to. Ayan, Mrs. Annabel Galot. Ayan, Yan. susunod Happy po, birthday. headline ngayon kasama sina Jeffrey Arnaiz at Rica Lazo. Ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ayan, Kokoy Legaspi, happy birthday ulit. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM, Radyo Patrol 630.